Good morning sa inyong lahat, especially po dyan sa Barangay Salvacion na kung saan sa araw na ito ay nagsi-celebrate ng ika-3 taon ng katapatan ng Diyos sa gawain. So good morning po sa inyong lahat, sa mga baguhan, datihan, good morning. So although ang message na to is para sa Maynila din, sa Nueva Ecija at saka sa Camarines Norte, although it's a special day po ng Barangay Salvacion, kaya maray na aldaw po sa Indugabos at sa mga naimbitahan. Salamat po sa umagang ito na kayo kasama namin na makikinig ng salita ng Diyos. So, good morning. Welcome po ang lahat. So, ngayon, nasa chapter 6 po tayo ng Mateo at ito ang papakikinggan natin sa araw na ito. So kung sino po sa inyo ay mga Bible, buksan nyo po ito sa Mateo chapter 6 at makapagsimula na po tayo. Hallelujah, purihin ka aming Diyos. Let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you so much for this morning, Ama, na ikaw aming Diyos, na kahit kami magkahiwa-hiwalay sa iba't ibang dakong lugar, subalit dahil ang kapangyarihan mo ay nasa apat na sulok ng sanlibutan, alam po namin, O Diyos, na kami pinagkakaisa mo sa iyong espiritu upang makinig ng mga salitang ito. Kaya dinudulog po namin sa aming mga sarili, O Diyos, mangusap ka po sa bawat puso, mabuksan ang bawat kaisipan na maintindihan po namin ang salitang ito upang maisabuhay namin at makapagbigay kami ng kaluguran sa iyong pangalan. Salamat po, Ama, pinasasalamatan namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So good morning again, chapter 6 ng Mateo. Napakaganda po ito at nais ko muna po sa inyo na mag-focus muna dito sa pakikinig ng salitang ito ng Panginoon at ituon po natin o ibigay ang full attention natin sa salita ng Diyos na ating mapapakinggan para wala po tayong mamiss sa mga mensahe ng Panginoon sa atin. So sa patungkol sa Mateo chapter 6, ang sabi po dito ay katuruan tungkol sa paglilimos. Pakinggan po natin pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. So sino man sa atin na kumikilos or gumagawa ng mga bagay na sa mga katungkulan natin dito sa church o sa ministry o sa ano paman, gawin daw po natin ito na hindi pakitang tao. Na hindi sa tao natin ginagawa, kundi ginagawa natin ito sa Diyos. Kapag ganyan ang inyong ginawa, sabi dito, ang ibig sabihin na pag-ingatan daw, sabi dyan, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang inyong pagtupad sa tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya napakalinaw po, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito para sa Diyos. At itong Diyos na nakakasuri ng ating puso, siya ang magre-reward sa atin ayon sa ating ginagawa. Verse 2, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunyari sa mga sinaguga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang inyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Yan din po katulad ng kanina nabanggit dito. So kung ano man ang ginagawa nating tungkulin, gawin natin ito para sa Diyos at hindi mga pakitang tao lamang para purihin ng tao. Katulad na maging dito sa pagmamalimos, wag mo nang banggitin or wag mo nang ipamalita or sabi dyan ipagmalaki na ginagawa mo yun dahil ang Diyos ang nakakasuri po ng ating puso. Gusto lang kasi ditong maiwasan para sa atin ang mga kayabangan or yung pagmamataas para purihin lang ng tao. Mga pinapakita, mga kilos para sila ay purihin ng tao at sabihing magaling, mabait or anything, pero ang sabi ng Diyos, gawin natin ito
para sa Kanya na walang nakakakita. Kasi kapag inumaw ka na or pinuri ka na po ng tao, ano pa daw ang gantimpala na ine-expect mo para sa Diyos? Inatanggap mo na ang gusto mong marinig na sabihan na mabuti kang tao or anything na mga papuri ng tao. Kaya ang sabi dito, kung ano man ang gawin natin, igawin natin ito para sa Diyos ng palihim at nang sa ganon, ang Diyos na nakakakita sa atin, tayo ang papupurihan. Tinuturoan lang kasi po dito tayo maging humble tayo sa ating mga sarili na hindi umiral ang kayabangan. Ano po? So verse 5, katuruan tungkol sa pananalangin. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunyari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Yun yung pong nakikita natin dito, na ang pagtuturo dito sa chapter 6, na wag mga pakitang tao na tao ang para ma-please tayo ng tao, ginagawa ito para ipakita sa tao. Hindi po ganoon, Kaya ang maging dito sa pananalangin, huwag kayo daw tumulad sa mga mapagkunyari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag kayo'y mananalangin, Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mong lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So pinapaunawa lang po ito sa atin, na wag mga pakitang tao ang ating ginagawa, na wag ang kapurihan ng tao, na sabihin ay ang galing naman, prayerful siya. Hindi po, tanging anuman ang ating gawin natin ang motibo nating ito ay para sa Diyos at hindi para sa tao, para purihin ka lang ng tao. So verse 7, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil, yung mga paulit-ulit na mga orator nobis, na mga kung ano-anong mga paulit-ulit, Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingiin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Tinuruan tayo, mayroon tayong format kung paano manalangin. Kasi alam ng Diyos po ang ating puso, At ito ang sabi dyan, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. So makikita po natin dito sa pananalangin, inuuna munang pinupuri natin ang Diyos, pinasasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan, ang Kanyang pangalan, at dito na dumating yung sinasabing dumating nawa ang iyong kaharian, ibig sabihin masunod nawa ang kalooban mo, At pagdating sa 11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. So matapos nating purihin ang Diyos, ideklara natin na siya ang makapangyarihan sa lahat. Dito na po pumapasok yung request natin. Bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So yun po ang lagi tinuturo sa atin, na sa paglapit natin sa Ama, pinapauna sa atin na ang gusto ng ating Ama, sundin natin ang Kanyang utos na talagang magpatawaran, magmahalan, katulad ng sabi dito, at patawarin mo kami sa mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At sabi dyan, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan
at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So declaration po ito, ganito tayo manalangin sa Diyos. Purihin natin ang Diyos katulad niyan pagpapakita, and then ideklara ang kapangyarihan, kabutihan, at saka tayo mag-prayer request. At ayan ang sinabi dyan, at ganun din, sabi dyan, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, kaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. At ganun din dito nabanggit na huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So yan yung mga format ng prayers. Number 14, verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ito pagtuturo po sa atin. Huwag hindi ka nagpapatawad, kasi kung ikaw nga na mismong makasalanan din, matindi pa ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, sino ka ngayon na hindi magpatawad ng iyong kapatid? Diba? So ito yung pagpapaunawa sa atin. Bago tayo humingi sa prayer request sa Panginoon, make sure na sinusunod talaga natin ang kalooban ng Diyos. Katulad ng ito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. So what's the point na mananalangin ka na patuloy kang may sama ng loob sa iyong kapwa na hindi naman lang papakinggan ng Diyos ang iyong dalangin dahil mismong kapatid mo o iyong kapwa hindi mo napapatawad? Kaya ito po ay talagang pagtuturo sa atin ng Panginoon na matuto tayong sumunod. Huwag tayong maging bulag-bulagan. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kapag sinabi na ng Diyos, yun ang sundin natin. Huwag nang patigasin pa ang ating mga puso. Kaya sa inyo dyan, sino man ang may mga kagalit-kagalit sa inyo na mga kapwa or mga kapatid or sino man mga kakilala, abay magpatawad kayo kung gusto nyong pakinggan ng Diyos ang inyong mga dalangin. Dahil napakalinaw dito, kapag hindi ka nagpatawad ng iyong kapwa, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. So napakalinaw po yan. Ang sunod, katuruan tungkol sa pag-aayuno. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag kang mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi na mo nakikita, ang tanging nakakaalam ito. Sorry po. So ayan, ulitin ko po muli kasi nalaglag yung camera. So anyway, so ayan, nasabi dito, sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka at lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging nakakaalam nito, siya ang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay gantimpala sa iyo. So ayan At verse 19, ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may narinirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Tinuturuan tayo dito, ang pagtuturo po dito sa atin, naunawaan natin na ang turo sa atin, hindi masama ang pera. Hindi po ito masama. Huwag mo lamang itong iibigin. Bagkus kung tayo'y pinagpapalang financial, kailangan natin itong gamitin sa mabubuting gawa. Na yung pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa, lahat ng ito po at yung sinasabing, yun yung pag-iimpok sa langit, yung mabubuting gawa natin. Sa paggawa natin sa ating kapwa, yun po ang pag-iimpok sa langit. Hindi yung kayamanan ay mag-impok ka dito sa lupa, na magpayaman ka at
kurepot mo. Iiwanan natin ang lahat ng bagay. Pinaunawa ito sa atin. Walang matitira dito sa lupa. Lahat ay maglalaho. Kaya ang lahat ng iyan, mga kayamanan pong iyan, na pag-iimpok na yan, kailangan, kumbaga hindi yan iimpok sa lupa, kundi doon ka mag-impok sa langit, na ibig sabihin kung pinagpapala kang financial, gamitin mo ito sa kapurihan ng Diyos. Ano po? So napakalinaw dahil doon, sapagkat doon, sabi nyo, walang magnanakaw doon. Wala doong kalawang nasisira ng iyong kayamanan. Dahil sinabi dito sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya nga maraming tao na mayayaman, focus lang sa salapi, at doon yun ang dinodiyos nila, ang salapi, na ang salaping iyon ay mawawala. Mawawala dito ang lahat ng bagay sa lupa. Subalit kung tulad ng sabi ko, na nabanggit ko nga, kung kayo'y pinagpapala tayo ng Diyos, gamitin natin ito sa kapurihan ng pangalan ng Diyos, at pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa mga nangangailangan, upang maraming magpasalamat sa Diyos. Yan po dahil kung nasaan nga ang puso, kung nasaan ang kayamanan, naroon din ang puso. Kaya maraming tao na masyadong gahaman, nakatingin lagi sa kayamanan. At yan ang hindi dapat nating gawin, dahil ang lahat ng bagay ay mawawala. Mag-impok tayo sa langit, mapakalinaw, yun yung mga mabubuting gawa. Amen? At ang sunod, ang ilaw ng katawan. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw ay tunay na nasa kadiliman. Anong ibig sabihin nito? Ang ating mata daw, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang paningin, mapupuno ng liwanag ang buong katawan. Kung ang nakikita mo'y lahat mabubuting bagay, totoo na talagang yun ang magliliwanag sa iyo. Mabubuti. Mga nakikita mo ay kabutihan ng Diyos. Wala kang nakikitang masama, dahil alam mo na God, all things work together for good. Sa ating mga sumusunod sa Kanya, ang lahat na sa ating mga nagmamahal sa Diyos, lahat na ginagawa natin ay kasama ang Diyos sa mga ng mga nagmamahal sa Kanya. Yan na po ang tinutukoy dito. Kaya wala kang makikitang pangit, na even sa tingin natin ay pangit, but we know God will turn it around for our good. Kaya laging magmalinaw ang iyong nakikita, mabuti ang iyong nakikita. Pero kung malabo ang iyong mata, sabi dito, ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong katawan. Lahat ng nakikita mo ay masama, kaya masama lagi ang kumbaga apekto. Pero kung ang nakikita mo ay mabuti, magiging mabuti nga ang lahat. Dahil sa totoong mabuti ang kanyang paningin, or malinaw sa mabubuting bagay, sa mga positive things ang kanyang nakikita, affected po ang kanyang katawan, na nagiging nagiging positibo siya. Pero kapag ang isang tao ay puro negative ang nakikita, lahat ng yan wala siyang nakitang mabuti, kundi lahat na lang kanyang nakikita ay masama. Kaya doon tayo ng mga taong wala nang nakitang mabuti, puro na lang masama. Kahit may mabuting ginagawa, masama pa rin sa kanilang paningin, dahil iyon sa mata. Ibig sabihin, sa mga nakikita na purong minahanap na lamang ay mga kamalian. Pero kung ang isang tao ay malinaw ang paningin, ang makikita niya lahat, mas higit ang kabutihan ng Diyos ang kanyang makikita. At ang sunod po, Diyos o kayamanan. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang dalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya napakaunawa po
napakalinaw na pinapaunawa ito sa atin na hindi pwedeng mapantayan ang Diyos ng anuman sa ating buhay. Ang Diyos ang priority sa ating lahat dahil siya po ang source ng ating buhay. Siya ang source ng kalakasan natin. Kaya dapat siya ang top priority. Hindi ito pwedeng pantayan ng anuman. Katulad ng tinutukoy dito, hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ng kayamanan. Kaya itutukoy dito sa baba, ang patungkol sa salapi, na hindi ito dapat mangyari na mabalisa tayo sa ating mga pangangailangan. Dahil ang Diyos, tandaan po natin, ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat sa atin. Siya po ang source ng ating lakas. Siya po ang source ng ating hininga. And everything sa Diyos nagmumula. Kaya dapat siya ang nasa ibabaw ng lahat ng bagay sa ating buhay. Hindi siya pwedeng pantayan ng anuman, ng kayamanan or ng paglilingkod sa Kanya. Kailangan ang Diyos ang top priority natin. 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Yan po yan kasi. Bakit ito binanggit dito? Dahil maraming mga Kristiyano na napuput aside ang patungkol sa spiritual dahil masyadong abalisa sa trabaho, masyadong balisa sa paghahanap buhay at nawawala na ng panahon patungkol sa Panginoon. Malinaw po dito. Kaya sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong mga kakainin, sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't hinhigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makakapagpahaba ng kanyang buhay na kahit sa isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Pinapaunawa lang po sa atin na kapag ang Diyos ang inuna natin sa lahat sa ating buhay, hindi niya tayo pababayaan dahil promise na yan. Unahin natin siya sa lahat ng bagay at ipagkakaloob niya ang ating mga kailangan. Kaya hindi pwedeng mauna ma-priority ang mga hanap buhay. Hindi pwedeng yun at ang Panginoon o ang patungkol sa spiritual ang mas second option na lang dahil malinaw dito, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Okay? Mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit. Meaning, ang Diyos ang i-priority natin bago ang ating mga pangangailangan. Dahil siya naman talaga ang nagpo-provide nito. At sabi dyan, sino ba ang makakapagpahaba ng inyong buhay sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Pag ikaw worried na worried, grabe, wala ka na lang ibang inisip, alalang-alala. Bakit yun ang sabi dito? Madudugtungan mo ba ang iyong buhay? Wala po, tanging Diyos lamang ang makagagawa nito. At kaya sabi dito sa 28, verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa mga pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangalan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa bulaklak na ito. Yan po mga magkakabalisa ng tao, pagkain, anong isusuot ko, anong damit ko, di ba? Ganyan. Pero ang turo sa atin ng Panginoon dito, hindi dapat ito ang nangunguna sa ating isipan. Hindi po ito ang dapat. Verse 30, kung dinaramitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. So napakalinaw po, ang sino man na laging worry, laging balisa, laging alala kung papaano ang kanyang kakainin, papaano ang kanyang mga damit or anything, iyan pong taong yan ay napakaliit ng pananampalataya. Katulad ng sabi dito, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Sa Diyos,
Kaya sabi sa verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Kaya nga po makikita natin sa lahat, laging balisa, di ba? Mas priority nila ang mga paghahanap buhay kaysa makinig sa salita ng Diyos dahil takot silang mawalan ng kakainin. Kita nyo po, mag-invite kayo sa gawain, sa simbahan, or sa mga gawain. Punta kayo sa church, ay hindi mo may pupuntan kami, ay may trabaho kami kahit linggo. Dahil bakit? Takot na mawalan ng kakainin. Kaya katulad ng sabi dito, sa 31, kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Kasi tulad ng pinapao ng Panginoon, alin ang mahalaga? Ang katawan mo o ang pagkain? Ang buhay mo o pagkain? Aanhin mo yung pagsisakripisyo mo ng pagkain kung bukas patay ka na, di ba? Napakalinaw po ito. Kundi ang higit na, sabi dito ng Panginoon, higit ni nating pagsumikapan na pagharian tayo ng Diyos at kanyang ipagkakaloob ang ating mga kailangan. Hindi pwede silod na isabay mong ipantay mo ang iyong kayamanan at paglilingkod sa Diyos. Kailangan si Lord ang priority dahil ang iyong kalakas, yung magising ka sa umaga, na para ka magtrabaho, ang lakas na yan galing sa Diyos. Kaya pag binawi ng Diyos ang iyong kalakasan o iyong pangapaningin, wala kang magagawa. Dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Bagkus tinuturoan tayo dito ng Diyos, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi yung pagkagising natin, abalang-abala na taranta na kung paano saan kukuha ng kakainin, papaano ang kanyang daramitin at inumin. Baguhin na po natin ang ating mga pag-iisip, ano? Pinapaunawa sa atin ng Diyos, matagal na tayong hirap na hirap lagi noon sa buhay. Pero ngayon tinuturuan tayo, ito ang susi ng lahat, ang pagsunod sa Diyos. Dito po natin masusumpungan ang totoong kaligayahan at ang Diyos ang nag-guide sa atin at nagpo-provide ang lahat ng ating kailangan. Ano? Kaya sabi nito, kahit huwag kayong mag-alala sa na kayo'y kapusin sa pagkain o inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa bagay na ito? Ano po ang meaning ng hintil? Yung mga walang Diyos, hindi kilala ang Diyos, yan po ang mga laging balisa. Na samantala, alam naman nating lahat ang Diyos ang may lalang ng langit at lupa. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya dahil alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. Alam niya paano bubuksan tayo ng pabor ng Diyos. Kaya ito ang sabi dyan, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Mga hintil hindi kilala ang Diyos. Abay, kilala po natin ang Diyos. Ang Diyos na ating Ama sa langit, ang may lalang ng langit at lupa at walang mahirap sa Kanya. Ngayon, kung alam mo nga iyon, bakit ka nababalisa sa iyong kakainin, sa iyong daramitin, sa iyong iinumin, kung alam mong ang Diyos na iyong Ama ay may-ari ng lahat ng bagay? Bagkus tinuturuan tayo dito po, unahin natin siya sa lahat ng bagay. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan. Huwag tayong suntok ng suntok sa hangin na parang pagod na pagod. Lagiging ganun pa rin ang buhay. Dahil tandaan natin ang Diyos, sa Diyos lamang nagmumula ang totoong kaligayahan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Sabi dito, Alam ng inyong ama na nasa langit ang kailangan ninyo, na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam ng Diyos na kailangan nating kumain. Alam ng Diyos na kailangan natin ng damit. Alam ng Diyos na kailangan nating uminom. God knows everything. Dahil siya nga ang naglalang sa atin. Kaya ang bilin sa atin dito sa verse 33, ngunit higit sa lahat, ibig sabihin, pinaka-top priority natin, ito ang sabi sa 33, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Katulad ng ginagawa ninyo ngayon, ituloy-tuloy nyo po yan. Bigyan nyo ng
panahon or bigyan nyo ng pahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos, ay guarantee 100% kapag tao sa puso ang inyong pagsunod sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga salita, makikita ninyo ang kaibahan sa inyong buhay. Nakita ko po iyan sa aking buhay. At witness kayong mga kakilala ko. Dahil sa pagsunod sa Diyos, walang mapapahiya sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Higit ninyong pagpahalagahan, sabi dito, ngunit higit sa lahat, higit sa iyong trabaho, higit sa paghahanap buhay mo, higit sa anuman, higit mong pahalagahan ang kaharian ng Diyos. Sabi dito, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Unahin nindong i-priority na makasunod sa kalooban ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, at sabi dito, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. I believe lahat po kayo na nakikinig ay naniniwala sa Word of God. And you know, this is not word na galing sa akin, Ito'y galing sa salita ng Diyos, na ang Diyos mismo ang nagsasabi, at nakikita ninyo yan sa pagbabasa ninyo, nang sabi dito ng Panginoon, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Subalit dahil sa kakulangan ng pananalig ng tao, ang gusto nila nandyan immediately. Kaya ayan, walang humpay, kahit linggo, kahit sinabi ng oras ng pagsasamba, ayan, naandyan, pagising palang hanap na ng trabaho, lahat ng ginagawang pagpapagal dahil takot na mawala ng pagkain, takot na maubusan ng kung anumang bagay. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos, ang salitang ito po, ay hindi ito mapapabulaanan. Kapag sinusunod ninyo ang utos ng Diyos, kaya nga ang utos ng Diyos, sundin ninyo ang aking mga utos upang maranasan natin ang kagaanan, maranasan natin ang katapatan ng Diyos. Kaya lang ang titigas talaga ng ulo ng tao. Sinabi na ng Diyos, unahin ninyo ang Diyos bago ang lahat at ipagkakalob niya ang inyong kailangan. Wala, ganun pa rin ang ginagawa. Laging ang patungkol sa salita ng Diyos, iniitsapwera ito ng tao dahil pinapriority na nananangan sa sariling karunungan na ang gusto nila, magkayod. Anong nangyayari? Isinasambulat lamang ang inyong pinagkakakitaan. Balik sa dating problema, sunod-sunod ang mga bayaran, sunod-sunod mga gastusan dahil hindi tama ang pagsunod sa Diyos. Pero kapag malinaw, kapag sinusunod natin ang Diyos, unahin natin ang Diyos. Hindi sinungaling po ang Diyos. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, pinapatunayan niya sa atin ang kanyang pangako na ipagkakaloob niya ang lahat sa ating pangangailangan. Again, sinasabi ko po ito sa inyo dahil hindi lamang, higit pa nga sa inyong pangangailangan. Ang sabi dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at sa pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Lahat ng bagay na ito. I'm telling you po, sa lahat sa inyong nakikinig, totoo ang salita ng Diyos na patunayan ko ito sa aking buhay, at hindi lamang ako, marami sa inyo dyan na napatunayan ng kapag inuna ninyo si Lord. Sa lahat ng bagay, hindi kayo mabibigo sa inyong inaasahan na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sinabi doon, yung mga taong nag-worry lagi, yung mga taong laging balisa sa kanilang pagkain o anumang mga kailangan, yan daw po ang mga maliliit ang pananampalataya. Kasi para bang nag-worry sila na parang ang worriness kasi, ang mga kabalisan, parang pagpapakita mo yan sa Diyos na walang magagawa ang Diyos sa buhay mo.
Pero the moment na nagtitiwala at ka sumusunod ka sa salita na sinabi dito, Panginoon, sabi mo, unahin kita sa lahat ng bagay kaya ako'y magtitiwala sa iyo, maninindigan ako sa iyong salita, papatunayan po ito ng Diyos dahil hindi siya sinungaling. Kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos at sabi doon sundin natin at ang pamumuhay natin ay naayon sa kanyang kalooban, ito na po, malinaw. Napakalinaw, and hindi ko na po ito sa inyo kailangang ulit-ulitin pa. Dahil hayag ang mga testimony ko po sa ating lahat at maging kayo man din. Nung inuna natin ang Diyos, nung inuna ko ang Diyos, hindi ako pinabayaan ng Diyos, hindi kami pinagkulang ng Panginoon, bagkos nakakatulong pa sa kapwa. Yan ang patunay na pag-uuna sa Diyos. Unahin natin ang Diyos. Huwag kayong mababalisa sa inyong mga kakainin o kakailanganin dahil mas higit ang buhay ninyong mahalaga kaysa pagkain o kaysa sa damit o sa inumin. Bagkus higit ninyong pagsumikapan, higit sa lahat, na pagharian, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Higit ninyong pagsumikapan po na unahin muna kung paano masunod si Lord. Huwag yung isipin ninyo paano saan ako kukuha ng ganito, paano pagkain namin ng aking mga anak. Higit mong pagsumikapan muna sa araw-araw, Lord, paano ko masusunod ang kalooban mo? And I guarantee us, na talagang ang salita ng Diyos ay totoo sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa mga salitang ito. Unahin natin ang Diyos above all things. Ang Diyos ang i-priority natin, pagsikapan mong sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga na nagbabasa po kayo ng Bible. Dahil paano nyo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi nyo binabasa ang instruction ng Diyos. Dito tayo tinuturuan ng tamang pagsunod at kung paanong tamang pamumuhay habang nandito tayo sa lupa. At habang pinaniniwalaan natin ang salitang ito at sinusundan at isinasabuhay, doon natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Anyway, salamat sa kanyang mga salita. Happy anniversary muli sa Barangay Salvacion. Enjoy, salamat sa Diyos. Alam niyo po ang nararanas niyo ngayon, anuman ang inyong tinatanggap dyan, iyan ay lahat mula sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya God bless everyone sa Maynila, sa Labo and Nueva Ecija, same thing. God bless us all. Yun lamang po. Bye-bye hanggang sa sunod na linggo uli. God bless.